Gold po, sa 1 hour time frame, which is hindi pa lower 'to, we consider this as our trend na time frame 'no. Bumay-breakout ba sa trend line, parang bumabasag siya 'no. But watch out kasi possible pa rin mauntog sa 4,000 area. If we're going to notice si gold, nagdi-dribble-dribble lang siya talaga dito sa loob nitong box. Kailan po siya diyan? October 31 pa. Ilang araw na siya diyan, dribble-dribble lang siya diyan. So, yung ganito usually scalp play. Puwede ka mag-scalp pero mabilisan. Next possible resistance ito si gold, dito sa rally na 'to. Hindi ako hiyang sa short. Sa 15 yata 'to nag-green cloud na, no? Okay, nagge-green cloud pero maliit pa. Sa 5 siguro malapad na. Mga TIPI traders, bigyan ko kayo ng setup. Tingnan niyo kung babasagin 'tong trend line. Dito sa ilalim po niyan, okay, kita niyo 'no? Parang akala mo dire-diretso na 'no? There's a probability na kukuha yan ng liquidity pabalik. Okay, pabalik dito. Malinis 'tong highway, eh. Once na mabiyak 'tong trend line na 'to, sa 5-minute chart. So, bantayan niyo po 'yan, 'tong, trend line na 'to sa 5-minute. Okay, yung band natin na tipay. Ito yung mga babantayan sa mga magsho-short niyan. Okay, yan. Trend line na 'yan kung bibigay or itong candles kung lalagpas siya dito, mag-o-overshoot. Usually, mag-o-overshoot muna 'yan, eh, bago mag-correct. Overshoot siya diyan, makikita mo may mga red dots na kasi. So, possible na mag-o-overshoot 'yan, eh, bago babalik.